Vatican? Isang malaking scam lang daw. Maraming tinatago at matagal nang may impluensya sa buong mundo. May kasabihan tayo na hindi lahat ng nagdarasal ay banal sa mundo ng mga sekreto at teorya. Sino ang nagsasabi ng totoo at sino ang nagbabaluktot lamang ng katotohanan? Sa likod ng mataas na pader ng Vatican, ano-ano nga ba ang tunay na nagaganap? Yan ang ating aalamin. Sa bilyong-bilyong tagasunod ng simbahang Katoliko, hindi maiwasan na marami ang kritiko at nagiging skeptical sa tunay na adhikain ng pinakamalaking relihiyon sa buong mundo. Sa ilang daang taon ng pamumuno, anong mga sekreto ang itinatago nito sa mga tao? Narito ang 10 sekretong ayaw sabihin ng Vatican. Number 10. Ang chronovisor, time machine invention. Alam mo ba na may isang pari na nag-imbento umano ng makina na kayang tumingin sa nakalipas? Si Father Pellegrino Ernetti, isang Benedictine monk, ay umangkin na gumawa siya ng time travel television kasama ang mga kilalang siyentipiko tulad nina Enrico Fermi at Wernher von Braun. Ayon sa kwento, pinanood nila ang mga talumpati ni Mussolini at Napoleon at maging ang mga eksena mula sa sinaunang Roma. Inaangkin pa niya na nakita niya ang huling araw ni Kristo. Pero nang lumabas ang larawan bilang patunay na laman na ito pala ay kinuha lamang mula sa isang postcard. Sa madaling salita, isang malaking palabas lang pala ang lahat. Number 9. Ang pagbibitiw ni Pope Benedict XVI. Malaking usapin ang biglaang pagbibitiw ni Pope Benedict XVI noong 2013. Ito ang unang pagbibitiw ng isang papa mula pa noong taong 1415. Kahit na sinabi niyang dahil sa paghina ng kanyang kalusugan, hindi mapigilan ang mga teorya. May nagsasabi na pinilit siyang umalis dahil sa mga iskandalo sa loob ng Vatican. May iba pang nagsasabi na may gay mafia umano sa loob ng Holy See na gusto siyang patalsikin hanggang sa kanyang kamatayan noong 2022. Patuloy niyang itinanggi ang mga paratang na ito. Pero bakit kaya biglaan ang desisyon? May mas mabigat na dahilan kaya ito? Number 8. Ang pagkamatay ni Pope John Paul I. 3 dekada ang nakalipas, si Pope John Paul I ay nahalal bilang Papa noong Agosto 26, 1978. Pero 33 days lang ang lumipas, namatay siya sa kanyang pagtulog. Opisyal na dahilan, heart attack. Pero totoo nga ba ito? May mga teorya na siya ay pinatay dahil sa katiwalian sa Vatican Bank. May mga nagsasabi na si Archbishop Paul Marcinkus ang nagbigay ng lason. Katakataka na ang isang papa na nangangako ng malawakang reforma ay biglang mawawala. Kung totoo man ang mga teoryang ito, malaki talaga ang presyo ng pagtindig sa tama laban sa mga makapangyarihan. Number 7. Ang lihim ng Fatima. Noong 1917, 3 batang pastol sa Portugal ang nagsabi na nakita nila ang aparisyon ng Birheng Maria, na kilala bilang Our Lady of Fatima. Ayon sa kanila, naghayag ito ng 3 sekreto. Pero hanggang ngayon, maraming naniniwala na hindi pa inilalabas ng Vatican ang buong katotohanan ng 3 sekreto. Kahit na inilabas na ni Pope John Paul II ang teksto noong 2000, patuloy ang mga teorya na may mas malaking bahagi pa na itinatago dahil sa takot na magdulot ito ng malawakang pagkatakot. Ang tanong, ano nga ba ang totoong nilalaman nito at bakit hindi mailabas ang buong katotohanan? Number 6. Ang Vatican Bank at ang God's Banker. Ang Institute for the Works of Religion, o mas kilala bilang Vatican Bank, ay itinatag noong 1942. Dahil sa lihim na operasyon nito, maraming mga katiwalian ang naganap sa dilim. Naging malagim ang sitwasyon ng matagpuang nakabitin sa London Bridge, ang tinatawag na God's Banker na si Roberto Calvi noong 1982. Ang bangko ay inakusahan ng money laundering para sa Sicilian mob. Ito ang naging hudyat para kay Pope John Paul II na magsagawa ng malaking reforma. Pero sinong nasa likod ng pagkamatay ni Calvi? At magkano ba talaga ang pinag-uusapan dito? Milyones? Bilyones? Number 5. Ang Priory of Sion. Itinatag ito ng French artist na si Pierre Plantard bilang sarili niyang chivalric order. Pero hindi lamang ito tungkol dito. Sinasabi ni Plantard na layunin ng Priory of Sion na sakupin ang Europa sa pamamagitan ng paglalagay ng royal bloodline sa mga trono.
Lumaki pa ang kasinungalingan ng maglabas ng libro na The Holy Blood and the Holy Grail na nagsasabing ang Priory of Sion ay itinatag ng mga descendants ni Kristo mismo. Sinabi pa ng sikat na nobela na The Da Vinci Code na layunin ng priory na ibalik ang tunay na virtues ng maagang Kristyanismo. Katotohanan o kathang-isip lamang, posible kayang nagkaroon ng kamag-anak si Kristo na patuloy na nabubuhay hanggang ngayon. Number 4, ang Apostolic Archive. Ito ang Chamber of Secrets para sa mga conspiracy theorists. Kaya nga pinalitan ni Pope Francis ang pangalan mula sa dating Vatican Secret Archive noong 2019. Pero ano nga ba ang laman nito? May mga nagsasabi na narito ang tunay na chronovisor, patunay ng bloodline ni Jesus, at maging ang pinakamalaking collection ng adult films at iba pang material. Habang maraming mga akademiko ang nakakagamit ng ilang bahagi ng archive, maraming mga dokumento ang nananatiling nakaselyado sa publiko. Ano nga ba ang kinatakutan ng Vatican na malaman ng mundo? Number 3, Jesuits at ang Titanic. Isa sa mga pinakakakaibang teorya ay ang tungkol sa mga Jesuit. Para sa mga hindi nakakaalam, ang mga Jesuit ay miyembro ng Society of Jesus, isang religious order sa loob ng simbahang Katoliko. May teorya na noong 1910, may pagpupulong ng mga Jesuit-controlled financiers na naglalayong puksain ang kanilang mga kalaban sa pamamagitan ng pagkumbinsi kay JP Morgan na bumuo ng Titanic at pagkatapos ay lunurin ito habang sakay ang mga pangunahing kalaban. Paano naman ito napag-isipan? At kung totoo man gaano kalaki ang kapangyarihan ng mga organisasyong ito para kontrolin ang pagbagsak ng pinakamalaking barko sa kasaysayan? Number 2, Katoliko at COVID-19. Isa sa mga pinakabagong teorya ay ang tungkol sa COVID-19. Ayon sa isang viral documentary na Watch the Water noong 2022, ang simbahang Katoliko raw ang may kagagawan ng COVID-19 at ang mga bakuna nito ay naglalaman ng RNA na extracted from the king cobra venom. Sabi ni Dr. David Relman, professor ng microbiology at immunology sa Stanford University, ang mga teoryang ito ay miles from reality and indicate a profound lack of understanding in science and medicine. Pero bakit nga ba may naniniwala pa rin? Ano ang hinahanap ng mga tao sa ganitong klaseng teorya? Number 1, ang nakatagong bahagi ng Biblia. Ito na ang pinaka-controversial sa lahat ang teorya na ang Vatican ay nagtago ng mga orihinal na bahagi ng Biblia na sadyang inalis para kontrolin ang pananampalataya ng bilyon-bilyong Kristiyano sa buong mundo. Alam mo ba na ang kasalukuyang Biblia na hawak-hawak natin ay dumaan sa maraming version at pagpupulong bago na isa publiko? Sa Council of Nicaea noong 325 AD, ang Emperor Constantine at mga obispo ay nagpulong para pagpasyahan kung anong mga libro ang isasama at aalisin sa Biblia. Ayon sa teorya, nasa loob ng Vatican Secret Archives ang mga tinatawag na apocryphal texts o mga librong hindi isinama sa opisyal na version tulad ng Gospel of Thomas, Gospel of Mary Magdalene at Book of Enoch. Bakit kaya hindi isinama ang mga ito? May mga laman ba itong kontrobersyal na katotohanan tungkol kay Jesus na ayaw ipaalam ng simbahan? May nagsasabi na ang mga tekstong ito ay nagtataglay ng ibang bersyon ng buhay ni Kristo na siya ay kasal kay Mary Magdalene, na may mga anak sila at na siya ay isang revolusyonaryo laban sa mga Romano. Maging ang mga detalye tungkol sa pagkabata ni Jesus, kanyang pagkatao bilang tao, at ang tunay na kalikasan ng kanyang mga himala ay sinasabing nasa mga librong ito. Ang tanong, kung totoong eksklusibo ang access sa mga dokumentong ito, ano ang dahilan? Protection ba ito sa pananampalataya o pagtatago ng ebidensya na maaaring magpabagsak sa kasalukuyang istruktura ng simbahang Katoliko? Ang lahat ng mga teoryang ito ay nakaugat sa takot, pagdududa, at ang natural na pagnanasa ng tao na magkaroon ng simpleng sagot sa mga komplikadong tanong. Sa mundo ng fake news at viral content, madaling kumalat ang mga conspiracy theory. Bago kang maniwala sa mga teoryang ito, itanong mo sa sarili mo, may matibay na ebidensya ba ito? Sino ang nagsasabi nito at ano ang kanilang motibo? Logical ba ang teorya o puro haka-haka lamang? May napatunayan na bang bahagi ng teoryang ito? Pero kung magbabasa ka ng may critical na pag-iisip at hihingi ng matibay na ebidensya, mas malapit ka sa katotohanan. Sa iyong palagay, ano nga ba ang tinatago ng Vatican
At may katotohanan kaya sa mga conspiracy theory? Ikomento mo naman ito sa ibaba. Huwag kalimutang i-like at i-share. Maraming salamat at God bless.